trouble and you need a helping hand, and nothing, oh, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, baby, to see you again. Winter, spring, summer or fall, now all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yes, I will see you again. Winter, spring, summer or fall, yeah. All you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend? When people can be so cold, they'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh baby, don't you know about winter, spring, summer or fall? Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes I will. You've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh yeah, yeah, you've got a friend. Baby squirrel, use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. Ay, good afternoon po. Very hot ngayon. Ay, so sana po tayo ay mag-ingat at baka tayo ay ma-stroke niyan, no? Sana po maging okay tayo ngayong araw na to at makikinig lang po kayo or mag-video sa akin para po yung lahat ng mga text nyo or mga pinadala nyo sa aking text mababasa ko po sana lahat ngayon, no?
At bago po ako mag-start, binabati ko po ang ating ambassador na si Rosalinda Viterona. Nandito po siya sa aming office sa Kakampi. At saka ang aming staff po na si Ma'am Nicodemus, si Sir Rizal, si Ami Amar po, yung aming secretary. Thank you, Ami, sa lahat ng aking mga pinapagawa. And also to Allen. Thank you sa inyo. And then, kung gusto po nyo kung i-text or ikuwanan sa FB, Pat April lang po ang ilalagay ninyo or hahanapin, search po nyo yung Pat April. And then, my Globe is 0935-770-7888. And my Smart is 0999-562-2860. And makikita po nyo kami sa Kakampi Ustream www.ustreamtv/channel/Kakampiyon online. At saka ang number po namin is 558-8656 and then 788-3607. Yan po ang landline namin, no? Kung sakasakaling gusto po nyo akong tawagan sa landline, iyan po ang po pwede nyo akong tawagan dyan, no? And then congrats po sa aking pamangkin na si Justin Jetro Texon. Nag-graduate po siya. Ito na po ang pinaka-last na gagraduate ng aking pinsan na si Yoli and Johnny Texon of Malolos, Bulacan. At saka, 8 po kasi yung anak niya. Ito na po ang pinaka-last niya. Ang swerte-swerte po ng aking pinsan na yan. Kahit ganyang karami ang anak niya, na itaguyod niya yung mga 8 niyang anak. At saka ang gaganda ng kurso. And besides, ang rurunong po. Siyempre, yan naman po talaga, pag marunong ka, dire-diretso talaga, mga kahit scholar yung mga anak mo. Pero ang alam ko, hindi naman scholar, talagang nagpunyagi sila para matapos nila ang kanyang 8 anak. And then, marami kasing gagraduate. Tsaka si Kenneth Alunan, siya po ay seminarian sa Giginto. Happy graduation. And then, also to my pamangkin, happy graduation too, no? Sana po maging maganda. Sana pag yung susunod ninyo na kurso o yung susunod yung trabaho ay magkakaroon tayo ng magandang kinabukasan, no? Congrats my pinsan Yoli and Texon, Adele, O'Neil, and your princess, no? Justin Jetro Texon, happy graduation. Ano bang gusto mong ibigay sa'yo? Ano bang gusto mong gift, no? Sana nanonood kayo at napakinggan ninyo yung aking greeting sa inyo, no? Bago ako magsimula ng mga tanong ninyo, mag-music po muna tayo, no? Allen, graduation song. Show you when you're mine, oh mine, mine, oh mine. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star. You know you can make my wish come true. If you let me treasure you. If you let me treasure you. Oh, oh. Pretty girl,
seems so big, and everything seems so out of reach. The sky is high and the walk is wide. You just don't know what you've got yet. It's in the palm of your hands. It's right in front of where you stand. If you believe everything you dream will come true, and if you can love, no matter how you hurt, love will come to you, back to you. This world is yours. At times I know it's gonna be hard when you think you can't go on, but there's a plan for you. Just let your heart follow through. Come on, I promise you can do it all. 'Cause where you fall, you can always start again. Your future's right in front of where you stand. If you believe everything you dream will come true, and if you can love, no matter how you hurt, love will come to you, back to you. This world is yours. Climb a mountain, cross the ocean, sail a river until it opens. Make good friends, listen hard, let it out, and dance on. If you believe everything you dream will come true, and if you can see there's nothing that can be too big for you, no, no. If you can see, if you can believe, if you can dream, this world is yours, yeah. This world is yours. If it wasn't true, I know that you don't know Oh, it, but magbabalik na naman po tayo sa ating love notes and memories. Babasahin ko po yung iba yung mga text sa akin ngayon lang kasi po mamaya pa po ako magbabasa ng inyong mga text sa akin last Friday ba yun? Ang dami po kasi yung tinext. Yung mga tanong po ninyo ngayon, sasagutin ko po muna, no? Pero pasensya na po kayo, yung iba po kasi hindi ko pwedeng sagutin, no? Ito po yung mga tanong nyo. Miss Treasure, ano po ba yung masasabi mo kay sa mga binay? Nako, kasi po nasa korte na po 'yan at saka po iniimbestigahan na po 'yan. Hindi naman po ako kasi abogado para magsalita para sa kanila. Iyan po kasi nasabi ko na 'yan noon, sinabi ko na sa inyo yung aking mga sagot noon, 'di ba? Kaya yun sa akin ay sana maging hintayin na lang po natin yung mangyayari sa Senado kung ano man po yung
kalalabasan. Tapos eto pa. Ayaw kasi niyang magpunta sa Senado kaya tuloy nasasabihan siyang nagsisinungaling at talagang totoo. Kasi pong hindi niya pagpunta sa Senado, wala naman po yung bagay. Kasi po siguro ay talagang yung binibintang sa kanya ay totoo, no? O kaya naman po baka ayaw na lang po niyang magsalita at baka gusto po niya sa korte mag-usap-usap or sa mga ayaw po niyang yung sa public, gusto lang po niya yung kung sino yung kanyang kakausapin. Kaya po siguro ganun yung ginagawa niya, no? At saka ang dami niyong tanong, Miss Treasure, yung po bang kanilang Villa Binay na yon, totoo po ba yon sa Batangas? Nung po kasing nagpunta kami noon, kilalang-kilala po sila doon. Kasi po hindi nga po namin alam yung lugar. Kahit napakalayo po noon, alam po ng mga tao. Ibig sabihin po noon, sa kanila talaga yon. Kasi kung hindi po kanila yon, hindi kakilala at hindi alam ng mga tao at hindi sasabihin ng mga tao na sa kanila. Kaya tingnan na lang po natin para po malaman kung ano po yon, no? Lahat po kasi, ultimo po yung anak niya, si Mayor, ganon din po ang nangyayari kasi nakalusot yung tatay niya. Siya rin po, ganon. Hindi po natin masabi yun kung pati yung si Junjun o yung anak niya ay totoo. Kasi po meron naman po tayong tagapagsalita para sa kanila or talagang pagtotoo para makita malaman natin, 'di ba? At pag inimbestigahan na sila, doon lang po natin malalaman kung totoo o hindi. Kaya hindi ko po masabi yung kay Mayor Binay na kung yung iba po siguro tama, yung iba po sigurong ibinibigay sa kanya hindi siguro totoo. Kaya baka yung iba po kasi sobra-sobra na, no? Miss Treasure, si Kebinay ka po, hindi naman po. Kasi po, wala po akong yung kinakampihan tungkol dyan. Kasi po, kung sakasakali man po akong bumoto, kasi kahit naman po noon hindi ako bumoto para sa kanya. Hindi ko pa po siya masyadong kilala. And then, kaya hindi ko po, nagulat na nga lang po ako, naging vice presidente siya. Kaya hindi ko po alam yon. Pero hindi ko po kahit minsan po, hindi ko siya binoto. Nagulat lang po ako. Iyon lang po. Miss Treasure, si Nancy Binay, ano na naman po yung dinadaldal niya tungkol kay Trillanes? Hindi ko po alam tungkol yon yung kay Trillanes na sinasabi niya dahil po wala po kasi siyang hindi ko po iniintindi dahil meron nga pong nag-iimbestiga tungkol diyan, hindi ko na po alam kung ano, bahala na po sila doon kung ano man po yung patutunguhan ng mga investigasyon nila. Ganun po 'yan. Miss Treasure, yung kay Senator Trillanes po ba, totoo yun? Naniniwala ka po ba doon? Question mark din po, kasi nga po, pare-pareho po tayong hindi pa natin napapatunayan kung ano man po yun, di ba? Kaya dapat po, mapatunayan muna natin kung ano yun, kung ano yung totoo. Kasi hindi naman po ako attorney o para masabi ko sa inyo kung ano yan, no? May taga-imbestiga na po dyan at mayroon po humahawak ng kaso niyan at sila po dapat ang sasagot niyan, hindi po ako. Wala po akong alam tungkol sa law. Meron po akong alam, yung konti lang po, pero yung mga ganyan po, hindi po ako, wala po akong karapatan magsasagot at kung ano-ano man po yung sabihin ko sa kanila, no? Mahirap po yon. Ayoko pong masama dyan at pare-pareho ko po yung mga kakilala o kuwan, ayoko po.
Kung sakasakali man po, sila na lang po siguro yung mag-usap-usap kung alin po ang tama dyan. No? Iyon lang po ang masasabi ko sa inyo. Ayoko po sumagot tungkol dyan. Miss Treasure, kailan mo po ba gagawing guest si Alan Peter at saka si Coco Pimentel? Nagpadala na po ako ng letter sa kanila, pero wala pa po kasing sagot or yung kanilang chief kuha niya, wala pa pong sagot. Hamo po at ite-text ko po sila or tatawagan para po malaman ko kung kailan i-schedule namin sila. Kasi po, hindi naman po kasi agad-agad yung po pwede na sila ganire na kung kailan sila pwede. Yun lang naman po ang po pwede kong magawa sa kanila. Kaya hinihintay ko lang po yung letter nila or yung kanilang sagot para roon sa sulat namin. Kaya kung paunlakan man po nila yon, salamat po at pinaunlakan niya kami yung aming sulat. Pero kung hindi at busy po sila, wala po kaming magagawa kung sakaliban po yon, no? Miss Treasure, sana teka po, naputol. Miss Treasure, sana po si Mayor Abalos, saan ba yun? Benamin Abalos ng Mandaluyong, i-guest mo rin po. Hamo po. At pupunta po ako doon. Hindi pa po ako kasi nakakapunta doon dahil po marami pa po akong kausap at saka yung inuuna pa po kasi ako. Kaya pasensya na po kayo kung hindi ko pa po naaasikaso. Pero next week po, iyon po kasi ang gagawin ko. Pero siguro po magkakaroon po ako ng vacant niyan baka next month, mga May. Kasi po napakarami kong ginagawa ngayong April na to, no? Pasensya na po kayo, no? At ayusin ko po lahat 'yan, lahat po ng gusto niya. Miss Treasure, nagbayad ka po ba ng... Oo naman, income tax. Siyempre naman. Tayo naman po hindi naman dapat na hindi tayo magbabayad niyan. Obligasyon po natin 'yan. Sana po yung mga gustong magbayad ng income tax, magbayad po kayo at iyan po ay obligasyon natin para po tayo ay maging maganda ang ating gobyerno, kasi para rin po sa atin yan. Yan po kasi binabayad nating tax, ginagastos din naman po ng government yan sa iba't iba. Hindi po yung may sinabi kasi dito kayo na kinokorap. Hindi naman po lahat ng ating korap. Hindi po ganon. Magbayad po kayo at malalaman naman po natin kung iyan ay kinorap nila. At saka buti nga po ngayon naaayos na po ngayon yung ating yung pera natin. Hindi na katulad na dati na maraming korupsyon, maraming kuwan, di po ba? Sana po maging gumanda ang ating kuha ng ating income tax na yan. Sana po naman at gumanda at ang ating gobyerno. Miss Treasure, sino po ba ang iboboto mo kung sakasakali? Si Mar Rojas po ba ay iboboto mo o kaya si Alan? Sino po ba ang manok mo? Hindi pa ako nakakapag-decide. Pero sa akin kasi, ang akin kasi kung sino yung susuportahan ng ating matinong kung sino man yung aking nagugustuhan na nag-e-endorso or ayoko po kasi ng magnanakaw sa ating government at saka gusto ko po ay nasa tuwid na daan tayo. Alam mo po ba masasabi ko lang po, ito yung sinabi kasi nyo, ang ating po bang Pangulo gusto mo, Miss Treasure, alam mo po, sa totoo lang,
wala pa po akong nakikitang masama sa ating Pangulo. Kahit naman po ganun siya, hindi naman po siya nagnakaw, wala naman po siyang ginagawang masama. Lahat na lang po ba ng lahat at saka lahat naman, hindi naman po lahat ng problema sa ating bansa ikukuwan mo sa ating Pangulo. Nag-iisa lang naman po siya. Ang dami-dami po natin. Bigyan po natin siya ng konting pasensya. Ganun lang po yan. Basta't, sa akin po kasi, basta't ang tao hindi nangungurap at nagnanakaw, okay po sa akin yun Ganun lang Kaya tingnan mo nga po ang ating Pangulo nung una siyang mag-umupo, may buhok pa Ngayon nga po, wala na siyang buhok. Kakaawa po. Ako man po yung magulang nun. Siguro po kung buhay ang ating presidente Cory Aquino, siguro po iiyak lang siya ng iiyak. Kasi po iba pag magulang Pag ikaw po yung magulang na nakikita mo ang iyong anak na lalo't wala namang ginagawang masama sa bayan, talaga pong ang sama ang sama talaga ng puso at kuha ng magulang. Hindi ka po talaga mapapalagay. Ganun naman po. Ang magulang naman po walang inisip na maganda, walang inisip na masama sa ating mga anak. Di po ba? Ganun naman po tayo. Gusto natin palaging maganda ang buhay ng ating mga anak at kung tayo talagang responsabling magulang. Di po ba? Tuturuan natin ng maganda, mga values. Tuturuan po natin ang ating mga anak lahat ng tama. At kasi po, pag po kasi pinupuri ang ating mga anak, ang napupuri po ang magulang. Yun po. Kaya po ako ganyan lang. Kaya nagpapasalamat din po ako at ako'y nagkaroon ng anak na wala akong problema hanggang sa lumaki sila at nag-aral. Masyado po akong stricto kasi kahit ako stricto, hindi naman po sila, siguro po alam naman nila na gano'n, ngayon, tingnan mo naman po, ang kanilang kinahinatnan. At ako po namimili talaga ng kanilang pinapasukang paaralan. Ganun po. Gusto ko po yung okay. At alam ko naman po na kaya. Kung kaya naman po ninyo, pwede naman po ninyo papasukin yung anak ninyo sa magandang eskwelahan. Ganun po, no? Ay, mag-music po muna tayo. Ang dami yung tanong. Sige, Allen. Oh, I'm paying for your kisses and the tears I shed for you. 50 tears for every kiss, dear, for love that wasn't true. Oh, I bought so many kisses when I didn't know the cost, but the time has come to pay you for the love that I have lost. 50 tears for every kiss, dear. Oh, the price was high, it's true, but I'd shed a million more, dear, for only one more kiss from you. Yes, I'm paying for your kisses, and I'll pay with all my heart. 50 tears for every kiss, dear, for a love that fell apart. Yes, I'm paying for your kisses, and I'll pay with all my heart. 50 tears for every kiss, dear, for a love that fell apart.
for a love that fell apart. Baby squirrel use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. Ay, babalik na naman po tayo sa ating Love Notes and Memories with Treasure po. Mamaya-maya po yung mga text po ninyo, babasahin ko na. Pero marami po kasi kayong tanong tungkol po sa init ng panahon ngayon. Summer po talaga ngayon. Ang sabi po kasi ninyo, Miss Treasure, natural po ba yung may mga kati-kati sa katawan pag summer? Opo, kasi mainit. Dapat po kasi ang gawin natin, maligo po tayo ng maligo. Ako po kasi pag nasa bahay, naliligo lang po 3 beses. Kasi po, makati po talaga kahit naman po saan. At saka isa pa po, kahit po kayo nasa bahay, magpunas po kayo yung para makuha ng skin nyo, para hindi po mawala po yung mga crack. Nagka-crack po kasi ang skin natin pag sobrang init. Iyon po ang pinagmumula ng mga kati-kati, mga sakit-sakit. Kaya yun po ang hindi nalalaman nila na dapat po yan. At saka isa pa po, may silang po talaga, yung po kasing coconut oil, yung po palagi kong sinasabi, coconut oil is good for our skin. Yun po yan. Kasi po, ipupunas po ninyo yan yan po kasi ang ginagawa ko araw-araw po. Kaya ang skin ko po, kahit po tag-ulan, kahit po mainit, hindi po nagka-crack ang skin ko. Kasi po, ang pinampupunas ko po, kahit mainit po o messy man yan, pinampupunas ko po is coconut oil with sugar and calamansi. Binababad ko po yan, pagbabad ko nga po yan, ang tagal ko po talagang maligo dahil may mga kanya-kanya pong time yan para po gumanda yung skin natin. Yun po yun. At saka isa pa po, yung po kasing, yung katulad po sinabi po nyo, may sore eyes yung anak ko. Yung po kasing sore eyes, alam mo po, hygiene lang po yan. Palagi ka pong maghihilamos at saka yung iyong pong kamay, wag mong pag marumi, wag mo pong ipupuna sa iyong mata, galing kan sa labas o galing ka sa kung ano hinawakan mo, maghugas po muna kayo bago nyo punasan ang inyong mata. Hygiene lang po yan, cleanliness, ganun lang po. Para po tayo hindi madapuan ng sore eyes. Pero hindi ko pa po nararanasan ang sore eyes. Opo, sana hindi ako magka-sore eyes kayong ganito na. Talaga po, ni minsan, hindi pa ako nag-sore eyes. Yan lang po, maglilinis lang po ng maglilinis, maghilamos, lalo pag mainit. Opo, yan lang po yan, dapat nating gagawin sa ating katawan. Iyan pa pong text nyo, Miss Treasure, yung anak ko po may pigsa. Alam mo po, nung 1 linggo, hindi po ba tinanong na rin nyo yan sa akin, na yung may pigsa yung anak mo. Kasi po, yung pigsa po kasi, meron po kasing pinupunas yan doon sa loo, tapos lalagyan mo po. Kasi po, iyan kahit mainit na tubig po, yung punasan mo po, yung dampian mo po yan ng mainit na tubig, pampatanggal po yan, yung may pinupunas po yan sa loob, yung buong paligid sa pigsa, para po mahinog, yung ganon. Iyon po yun. Eto pa, Miss Treasure, panahon po ng tulian ngayon. Ano po ba masasabi mo dun sa mga pinupokpok? Pinupokpok? Pokpok. Yung parang sa probinsya, yung pinupokpok. Kasi po, hindi ko po masasuggest yan sa inyo na ganun din po ang ikuha ninyo sa inyong anak. Pokpok, hindi ko po alam yon. Ang alam ko po, pwede naman po kayong magpunta sa hospital o kaya sa government hospital.
libre naman po yung pagtuli hindi po ba? At saka kung nga po sa hospital nagkakaroon po ng infection sa ganyan pa pong pukpok, hindi ko po alam yung pokpok na sinasabi nyo. Pero ang masasabi ko po sa inyo, yung maselan po kasi yan na kung hindi kayo kasi po nangangamatis yung mga yan. Yung dalawa ko po kasing anak, ako po kasi naglilinis sa kanila. Yung po kasing inaayos ko po yan hanggang sa matuyo, nililinis ko po yan. Kasi po yan, agwa oxinada lang naman po ang pinanlilinis dyan. At saka po yung lalagyan mo lang po at saka po lalagyan mo lang po yan ng basta po lilinisin mo lang po ng agwa oxidada kasi po yan pag marumi po yan bumubula po, hindi po bumubula ng marami, ibig sabihin po nun madumi pa. At saka pag nagnanaknak po yan, basta nagnaknak, kasi po, pag yan may nakain siguro na masela, malansa, nagnanaknak. Pero, ang masasabi ko po, linis lang po yon. At saka, pagkatapos po nun, hindi na po nyo, eto pa yung sinabi nyo, Miss Treasure, yung sa anak ko po, pagkagaling sa pukpok, nilagyan ng gasa. Nako, pag po kasi lalagyan niya ng gasa, yung po bang kuwan niya masasaktan, okay lang po na ilagyan niya ng gasa. Ang problema po, pag iyan po hindi, dapat po yan, yung hinto na yung dugo, yung pinakasugat, dapat po yan, lilinisin na po niya, bubuhusan na po niyo yung gasa kasi po nakadikit po yan doon sa kuha nung bata, nung anak ninyo. Dapat po yan, lilinisin ninyo po ng gasa. Tapos po, pag po yan punong-puno na ng gasa, hindi po masasaktan yung anak nyo pag hinila nyo. Kasi po kung yan hihilahin nyo basta, ang sakit po niyan, tsaka isa pa po, dudugo po yan, ang kawawa po yung anak ninyo. Kaya kahit po hindi natin yan nararanasan, yung itsura lang po ng anak nyo pag umiiyak hindi po kasi pwede yun. Bubuhusan mo po, ang ginawa mo po kasi, sabi mo po kasi, hinila mo yung gasa, iiyak po talaga yun. At saka magdudugo po yun. Dapat po kasi yan, ang gagawin mo po yan, ibababad mo po yan, bubusan mo po ng agwa oxinada, yung pong yung kanyang tinuli. At saka yung po, pag yung nababad na po yan, hindi ka na po mahihirapan natanggalin at hindi rin po siya mahihirapan. Di po ba? At saka yun po, hindi na po yung dudugo kasi po na tuyo na po yung dugo nun. Pero pag hihilahin mo po yan, ay hindi po talaga yan, dude. Yan po talaga walang kawawa po yung anak nyo. Tapos po yan, pag yung natanggal na, langgasin mo na po yan. Punasan mo lang po siya ng bulak. Punasan mo po siya ng bulak. Dahan-dahan po kasi po masakit yon. Ayun. Ganun po yon para po yan para po hindi siya masaktan. Ayun. Tapos po, pagkatapos po nun, huwag na po nyong takpan ng gasa. Wala lang po ikaw ilalagay doon. Basta po, nakasuot naman po yan ng mahaba, pwede naman po nyong, basta po, ang gawin mo lang po yan, talian mo lang po yung pinakagilid para hindi po dumikit doon sa pinakahita niya. Talian mo po ng gasa yung pinakagilid at saka yung pinakahawakan, yung pinakadulo lang po, huwag mo pong lalagyan ng gasa yon. Kasi po, yun po ang may sugat, didikit po ang gasa doon. Yun po, kaya po yung pinasabi ko sa inyo, talian nyo yung gilid, yung pinaka kapraso ng kanyang penis, para po hindi bumaba na masakit po kasi yung pag nadikit doon sa kanyang hita. Kaya po yun ang iiyak po talaga yan. Kaya po sila, ang ginagawa ko po dyan, pinapahiga ko na lang po, nakatagilid or nakaupo po na nakalabas yung kuwang. Ganun lang po. Tsaka nakasuot po sila ng mahaba.
na t-shirt. At saka meron naman po yung antibiotic na pinaiinom. Sundin lang po nyo yun para po hindi mamaga. Basta po, ako po noon, ang ginagawa ko every 30 minutes po yata, tinitingnan ko, nililinis ko, at pinapalitan ko po yung buong paligid. Kaya ang lakas po ng gasa ko noon, kasi po, nililinis ko palagi. Yung sa anak ko yung bunso ko. Yung bunso ko nga po nahihiya pang magpapalinis. Pero yung pangalawa ko po, kasi po yun, siguro po nasasaktan talaga siya, kaya po kuwan. Ito pong aking bunso, hindi po siya nagpaganon din po siya sa akin, pero nung po siguro po noong nakakayanan na niya, ayaw na po niya, pero ako rin po ang naglalanggas, hindi po niya alam Opo. Kaya pag nalanggas na po, okay na mama. Okay, yun lang po. Ganun lang po ang magkukuha nun, di po ba? Eto pa, Miss Treasure, ano po ba ang dapat? May bulutong po yung aking anak. Opo, panahon po kasi ng bulutong ngayon. Ang bulutong po kasi, kuha niyan pag po binulutong ka nung araw, hindi ka na po magkakabulutong uli. Para po kasi yung kuwan at saka nakakahawa po kasi ang bulutong. Opo. Kaya dapat pag ikaw yung pagaling na po yun po ang nakakahawa doon. Pero yung primero po hindi pa po nakakahawa yon. Basta po ang gawin lang po ninyo, paliguan nyo ng kulantro. Papakuluin mo po yung kulantro sa tubig, yun po ang ipapaligo niya, yung kulantro. At saka po para lumabas ang kanyang bulutong, pakainin mo po ng pakainin ng singkamas, yung pakwan, malalansa po yan para po lumabas yung kanyang bulutong. Para lahat po ng buluto, lahat po ng lumabas na. Kasi po merong nagkakabulutong na konti lang ang bulutong, hindi po yan, pagkatapos po niya, nakakabulutong po uli siya kasi hindi pa po tapos yung pagkakalabas ng kanyang bulutong. Ayun, iyon lang po yun. Ano? Ay, ang dami pa. Mag-music po muna tayo uli. Allen, mag-music muna tayo. Or a love that fell apart. For a love. I've been passing time, watching trains go by. All of my life, lying on the sand, watching seabirds fly. Wishing there would be someone waiting home for me. Something's telling me it might be you. It's telling me it might be you. All of my life, looking back as lovers go walking past. All of my life, wondering how they met and what makes it last. If I found the place, would I recognize the face? Something's telling me it might be you. Yeah, it's telling me it might be you. So many quiet
I've been saving love songs and lullabies, and there's so much more no one's ever heard before. Something's telling me it might be you. Yeah, it's telling me it must be you. And I'm feeling it'll just be you all of my life. It's you, it's you. I've been waiting for all of my life. Maybe it's you, it's you. Maybe it's you, it's you. I've been waiting for all of my life. Maybe it's you, maybe it's you. I've been waiting for all of it's you, it's you. Maybe it's you, it's you. Maybe it's you. I've been waiting I will love you, darling, with a love so true, and I'll offer, darling, my deep devotion to you. So please promise, darling, that you love me too. I'll be faithful to you, no matter what happens. My love will be true. Please hear my love and devotion that will not die and will not fade. Say that your love and devotion will be the same like I gave. So please promise, darling, that you love me too. I'll be faithful to you, and no matter what happens, my love will be true. Please hear my love and devotion that will not die and will not fade. Say that your love and devotion will be the same like I gave. Baby squirrel use a sexy motherfucker. Give me
give me your attention, baby. Ay, magbabalik na naman po tayo ang ating Love Notes and Memories. This is Treasure. Bago po ako magbasa ng inyong mga text sa akin, hi to my friend Lisel Mendoza, Nori and Bernie Abrenica. Sana magkita-kita tayo. Kailan ba tayo magkikita-kita? At para maging masaya tayo. At sabihan lang nyo ako, i-text lang nyo ako para magkaroon ako ng panahon at bibigyan ko kayo ng oras, no? At sabi nyo, namimiss na nyo ako. Namimiss ko rin naman kayo eh. Okay lang naman yon. At saka isa pa, pag kung gusto ninyong sa insurance, sa mga sasakyan o yung mga non-life, tawagan lang po ninyo ako sa aking cell number 0935-770-7888. Kung gusto po nyong magpa-insure sa akin ng non-life at saka yung mga ID system, yung mga health card, pwede po nyo akong tawagan para po ma-assist ko kayo. At yung iyong po kasing non-life ay sa Pioneer Insurance po yan. Agent po kasi ko dyan. At kung sakasakali naman po sa mga services, i-text din po nyo ako nasa St. Peter din po ako, agent po ako ng St. Peter, and then sa Himlayan po, kung kailangan po ninyo, sabihan din po nyo ako, at o kaya real estate, sabihin po nyo, i-text din po nyo ako, or i-PM po nyo ako, Pat April lang po, yun lang po, at para magkasama at malaman po ninyo kung ano yung dapat at maibigay ko sa inyo yung kailangan nyo, no? Pero yung sa insurance po, yung sasakyan or yung bahay po nyo, pwede ko po yung i-insure sa inyo, no? At saka yung mga anak po nyo, pwede ko pong kung gusto po nyo ipa-insure, sige lang po at i-text lang po nyo ako at mapa-insure po ninyo sa akin yung anak ninyo. Okay? Pagkatapos po, eto, may text, hindi pa pala tapos yung ating usapan na yan. Miss Treasure, may Becky po yung anak ko. Pag po talaga ganito, ano po ba yung dapat dyan sa Becky? Kasi po yan, ang Becky po kasi, sabi po kasi ng, ano to? Teka, sandali, naputol. Dali lang ha. Sabi po kasi ng kaibigan namin, mababaog ang anak ko pag nagka-Becky. Alam mo po, kasi po yan dapat pagkapanganak niya, ini-injectionan na po tungkol sa ganyan, sa mga mumps, sa mga measles, may mga injection po kasi yan mga booster. Ganyan po yan. Dapat po kasi kumpleto ang anak ninyo sa ganyan para po hindi nagkakasakit ng kung ano-ano. Ako po tumandang ganito Tapos sabi ko po sa'yo, wala pa akong mga sakit-sakit na ganyan Kaya hindi ko po nararanasan. Nakikita ko lang po yung sakit-sakit nila na masakit yun, may Becky sila. Ganon. Kaya yun po ang akin ko. Hindi ko pa po nararanasan, lalo na po yung sore eyes. Hindi ko po alam po anong sakit nun. No? Kaya, yun po sinasabi noong kaibigan mo na nakakahawa ang Becky. Siguro po nakakahawa kasi po pag yung kasing minsan magkakabarkada, nagka-Becky yung isa, nakikita ko lang po sa mga bata yun, nagka-Becky yung isa, sinasabi po nila, nahawa ko dyan kaya ako nagka-Becky rin. Pero dapat po kasi, yung mga anak ninyo, hindi, yung hanggat walang 7 years old, hindi dapat nagkaka-Becky. Kasi po,
ang kuwan po kasi ng lalaki, yung pinaka-egg nila, ano pangalan nun? Nababasag po kasi yun para po bang nalulusaw, nawawala ang kanilang yung egg. Dahil nga po nagkabeki yan. Doon po yata yun, tungkol sa mumps yun Yun po kasi yung naririnig ko lang na ganon. Na pag nagkabeke, nawawala yung pinaka-egg nila. Pag po meron pang isang egg, magkakaanak po yon. Pero pag wala na po yung dalawang egg, hindi na po magkakaanak yun. Yun po yung mga naririnig ko lang sa mga doktor, no? Kaya hindi ko po masyadong sure. Ipa-check up po ninyo yung anak ninyo sa yung nakakaalam na ganyan na doktor, yung talagang alam nila, para po kasi may mga specialization ang bawat doktor. Kaya yun po ang gagawin ninyo para yung anak po ninyo maging maganda ang kung sakasakali man po yan na masama nga ang beke, at least maliligtas pa nyo ang kanyang kuwan, di po ba? Para magkaanak man siya or hindi malusaw yung kanyang egg, hindi mabasag. Ganun po yun. Iyon po ang naririnig ko palagi, no? Kaya dapat 7 years old, no? Hanggat hindi nagse 7 years old na, yun po kasing egg ng bata, yun po natatanggal po yun, nalulusaw kumbaga. Eto pa. Miss Treasure, ano po ba yung mga singit-singit na hadhad? Ano singit-singit na hadhad? Hadhad sa singit-singit siguro. Kasi yan, yung po kasing hadhad, pag po kasi masyadong mataba ka, hindi po ba pag mataba ang tao, nagkakaroon po yan ng hadhad sa mga singit-singit natin. Yung dalawang hita po kasi natin, ano tawag yun? Nag-ekes. Siyempre po, nasusugatan yun po ang hadhad. Nagkakaroon po kasi ng hadhad yun. Iyon po. Kaya ang ginagawa po niyan, pwede po nyong punasan po yan ng petroleum jelly. Tapos po, lagyan nyo ng polvo para po hindi eksaktong doon mismo sa inyong skin na magkakakiskisan. Yun po. Kasi po masyadong mataba. Kung payat lang po, kasi po pag payat, hindi po talaga nakikiskisan ang dalawang hita. Di po ba? Kasi po may space yan pag payat Pero pag mataba po talaga, halos talagang wala nang halos sa space. Kasi po magkasiksik nga po, magkatabi halos na yung hita mo magkakatabing-tabi, at saka pagkatapos paglakad mo o kahit man po nakahiga kayo, magkakiskis po yun, hahadharin po kayo talaga niyan. Yung mga singit-singit po nyo, yung pinakahita, tapos po yung singit, yung pinakasingit nyo, yun po ang hinahadhad, no? Kaya po nagda-dry po yung inyong mga skin. Kaya dapat po talaga lalagyan po nyo ng petroleum jelly. Yun po yun. Hadhad po yun. Kasi po hygiene lang po yan. Total hygiene. Ganun lang po. Linis lang po tayo ng linis. Linis, sabon. Tapos lagyan lang po natin ng polvo. At tingnan mo po, kahit na nagsisiksika ng inyong mga hita at mga yung, kasi po siyempre, pag po kasi yung singit natin, pag po kasi mataba tayo, di po ba? Yung singit natin, wala nang space. Yung hita natin, wala rin pong space. Talaga pong magsisiksika, nakakuha. Kaya po, hahadharin tayo. Fungus yan. No? Yun po yung tawag doon. Fungus. No? Meron pong magandang pangkawan doon Kahit po yung, at saka isa pa po, yung pong ano ba yon? Yung pag may mga kati-kati tayo, wag po natin kakamutin. Kasi po, oras na kinamot natin yan, magsusugat. Siyempre po, habang kinakamot natin yan, di para po yung, ano ba yan? Para pong, yung, ang sarap putin, di po ba? O di,
pagkatapos po nating tigilan po natin ang pagkamot yan, sugat na po ang ating katawan, ang ating mga skin. Kaya po doon nagsisimula ang ang dryness at saka ang mga sugat-sugat ng ating skin. Kasi minsan pa nga po yan, sa ganitong kainit, mangyayari po yan na para po bang, ano ba yon, yung parang nagbubutlig-butlig pa po yan na parang tubig-tubig. Akala po nyo bulutong. Pero iyon po, allergy ng ating skin. Ganon po. Kaya mag-iingat po tayo dyan ng kamot-kamot. Kaya pag po kasi makate ang skin natin, gawin lang po natin yung ano ba yon? Yung tapik-tapikin lang po natin na ganyan. Kasi po kung lalagyan natin ng alcohol, mahapdi po yon. Petroleum jelly na lang po, mas safe pa. And then lagyan na lang po nyo ng powder. Ganun po, no? At saka po ang tanong po ninyo rito Teka. Miss Treasure, yung po bang lotion pampatanggal ng crack ng skin? Opo. Yung po kasing lotion, lalo po sa mga dryness po. Kasi po ba, hindi ba, may lotion tayong for dry skin, yung mga ganon. Punasan lang po nyo yung skin nyo. Pupunasan po natin. Pabilog po kasi, pabilog ang pagpunas para po maganda. Hindi po yung skin. Kasi yung iba po kasi kung magkuha ng skin, hindi mamahalin naman po yung skin natin. Dahan-dahan po naman yung paghawak natin o pagpunas. Kasi po, nai-irritate din po yan. Kaya tayo rin po yung pagpupumangit ang skin natin, di po ba tayo rin po yung mahihiya sa skin natin? Di po ba? Lalo po sa towel. Pag po tayo nagpupunas, wari naligo tayo, nagpupunas. Ang paggawan po ng ating skin, dampi-dampian lang po natin, dampi-dampi lang po yan para po maganda ang ayos ng ating skin. Dadampian lang po natin. Ganun lang po yon, di ba? Hindi po kasi po pwede yung basta na lahat ganito. Ay, hindi po ganon. Kawawa po ang skin natin at tayo rin po ang kawawa dahil po mahapdi yon. Di po ba? Yun lang po, no? Siguro naman po naiintindihan na po nyo yung mga pinagtatanong ninyo sa akin tungkol sa mga sakit ng ating mga skin. Ato pa, Miss Treasure, yung psoriasis po ba sa init din? Conforme. Kasi minsan kasi, kasi minsan nakakahawa po ba yan? Hindi naman po nakakahawa ang psoriasis. Hindi po yan nakakahawa. Kasi po, para po kasing sakit-sakit, yung allergy po yan ng ating katawan Gaya hindi rin po yan nakakahawa kaya dapat po kasi mag-aayos lang po tayo ng ating katawan, maglinis at saka babanlawan po natin ng husto ang ating katawan, no? Miss Treasure, ano po ba ang maganda sa luya na namamalat po kasi ako? Sabi po kasi ng aking kapatid, luya lang po, ilaga, yung parang sa labat. Opo. Lagain po nyo ang luya, iwahiwain po nyo, o kaya dikdikin po nyo yung luya, lagain po nyo. Kung may honey po kayo, lagyan po nyo ng honey. And then, kalamansi. Ang sarap po. Honey with kalamansi. Ang sarap po ng ganon. Kung may lemon po kayo, lalo pong masarap yon. Mahal lang po kasi ang lemon. Pero, kalamansi will do. Okay na po yon. No? Iyon lang po yung kuwan. Miss Treasure, ang gatas po ba, kung makate ang ating katawan, pwede rin po bang ipampunas? Gatas ng
di mo, siguro ang sinasabi mo, evaporada, wala naman pong masama sa gatas. Basta po't yan po kasi, ang gatas po kasi, pampaganda rin po yan ng skin. Pero kung sakasakali pong yung gatas baka kung anong gatas ang sinasabi nyo Pero yan po kasing gatas, pwede rin po sa ating skin yan. Lagyan po nyo ng kalamansi, okay din po yan. Pero po, ipunas po nyo, patuyuin po nyo ng 30 minutes. Pag po nakikita ninyo na tuyo na yung gatas, ilamos na po kayo. Tapos po, lagyan nyo ng ice. Ang ganda po. Iyon po. Lalo po't yung ganitong mainit. Okay po yan. Maganda po sa ating katawan. Mag-music po muna tayo. Sunshine through your heart and make a brand new start. All day I'm walking in a dream. I think about you constantly. Just like an ever-flowing stream, your memory haunts me constantly. Shadows fall and I try to drive you from my mind, so you're no longer near to me. But my heart sees you there with me. Every sunset you share with me. The rain that patters through the trees reminds me of you constantly. Your name is whispered by the breeze, and lovebirds bring your song to me. Just as sure as the stars keep burning in the sky, your love will stay aflame in me. A flame that burns so bright, not only through the night, but constantly. Just as sure as each star keeps burning in the sky, your love will stay aflame in me. A flame that burns so bright, not only through the night, but constantly. Though we may be far apart, you're constantly deep in my heart. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I found with you. Through the years, I've never been afraid. I've loved the life we've made, and I'm so glad I stayed.
right here with you through the years. I can't remember what I used to do, who I trusted, who I listened to before. I swear you've taught me everything I know. Can't imagine needing someone so. But through the years it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Through the years when everything went wrong, together we were strong. I know that I belong right here with you. Through the years, I never had a doubt we'd always work things out. I've learned what life's about by loving you through the years. Through the years, you've never let me down. You turned my life around. The sweetest days I found with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the Baby squirrel, use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. Ay, babalik na naman po tayo sa ating Love Notes and Memories with Treasure. It's already 3:15. Kung sakasakali po, pwede po nyo kaming panoorin sa www.usstream.tv/channelsnas Kakampiyon online. And our landline is 553-855-8656 and 788-3607. Yan po ang aming landline ng aming kakampi, no? Kung gusto po nyo akong makachat, i-type lang po ninyo ang Pat April. Yun lang po, para madali po nyo akong makita. Yun lang po, Pat April. Pwede, at saka, my number is 0935-770-7888. And then, my smart is 0999-562-2860. Yan po yung yan po ang aking landline, no? Miss Treasure, marami pong kaso ngayon ng HIV. Ano po ba ang oo. Ito nga yun, yung text mo kasi, yung kaso ng HIV 646
646 ang HIV cases. Ang isinulat ko dito, yung text mo, 43 ang full-blown AIDS. 17 yung mga namatay na. Opo, yan. And then, 15 ang lalaki. And then, 25 yung mga babae. Sa NCR, 262. Yan po ang alam ko dyan. And then, ang tinext mo sa akin dito, Central Luzon is 95 and Central Visayas is 95. Kasi po, yan po kasi, pag po kasi, dapat po kasi yan, tayo mag-iingat. Hindi po kasi magkakapare-pareho ng ating iba-iba ang ating partner. Dapat po kasi mag-iingat tayo, mahalin natin ang ating partner para naman po tayo ay hindi magkasakit. Kung iba-iba po ang ating magiging partner, kung kani-kanino lang o mga marami diyang mga babaeng mga lumilipad, di po ba? Sa bagay, hindi rin natin masabi ang mga ganyan, pero siguro talagang iyan na talaga ang kanilang ugali, pok-poken, di po ba? Mga pok-pok-pok-pok. Yan talaga ang hilig nila. Pag hindi sila nakapanlalaki, kumakati ang buong katawan nila. Yun lang naman po. Kaya lang, lalo pa pag may hepa ka, pag may hepa ka na, nahawahan ka pa ng AIDS, dire-diretso po yun. Tapos ikaw, meron kang kinahiligan na babae, nahawa ka na, ayan, mauuna ka pang mamatay dun sa babae. Diba? Kasi lalo na po yan nag-uumpisa po yan minsan po, hindi ba, yung mga nag-abroad, kung saan-saan, hindi natin masabi, marami siyang mga nagiging babae sa mga kung sino-sino. Siyempre po, nalulungkot sila. Kayo naman po, yung mga babae na naiiwanan dito, wag naman po kayong malungkot. Kesa naman po sa mahawa kayo, no? O kaya naman po, pag may hawa na yung asawa mo, wag ka na pong magpahawa pa uli sa iba pang lalaki. Hirap, may hawa ka na, ihahawahin mo pa yung tao, kasalanan mo yon kasi alam mo nang meron ka, nagpa-check up ka, na meron ka, mahahawa ka pa, nagmahahawa, gusto mo, marami kayo. Yun namang hinawahan mo, pupunta sa ibang babae, ayun, hawa-hawa na kayo, magkakamukha na kayo. Diba? Kaya mahirap yung ganyan na malikot, makati. Kaya, mag-ingat kayo sa ganyang klaseng babae o lalaki, pero maraming babae ganyan. May asawa na, makikipag labing-labing o sex pa sa iba, kumakati yata yun sa kanila pag hindi nakakapag-sex sa iba, ayun, lalo pag walay asawa nila, magkakasakit po talaga kayo. Tapos magbibigay kayo ng pera, babayaran niyo yung ng pera, kaninong pera yun? Sa asawa ninyo na nasa abroad. Ang nakakahiya kayo, hindi yung lalaki, kayo ang nakakahiya. Kaya lang, nahawahan na nyo yung lalaki. Ilang beses na kayong nagbalik-balik sa ospital, nakakahiya yun. Nalalaman tuloy ng mga kapitbahay. Diba? Kaya dapat yan, ingat. Huwag masyadong mapusok, huwag masyadong makate. Maging isa lang ang iyong kapartner. Wala ka nang asawa, marami naman po pwedeng paglibangan bakit ang paglilibangan mo yung may asawa na may asawa? May asawa yung guguluhin mo yung pamilya. O kaya naman, sinabi lang sa'yo na mahal ka o ang ganda mo, nagpakuwang ka na. Ay nako, halatang halata, ano na mangyayari sa'yo? Kaya ang tawag, sausawa ng bayan. Ang pangit, di ba? Ang pangit ng ganong salita, sausawa ng bayan. Magpunta sa lugar ninyo, ang tawag, sausawa ng bayan. Nakakahiya kaya yung pag yung merong naghahanap sa'yo, sino ba yung ganito? Oo, yung sausawa ng bayan, dyan ang bahay. Di ba? Yun ganito yun kung umuwi yung gabi-gabi na, Kaya iingatan nyo yung ganun salita, di ba?
yung mga salitang ganon, lalo pa pag walay asawa nyo, mag-ingat-ingat kayo. Kasi yung mga lalaking ginagalaw kayo o pinagsasamantalahan kayo, niloloko lang kayo niyan para lang makaraos yung puso nila. Ganun lang yun eh. After that, hihingi ng pera sa inyo, uutang, pinauutang naman nyo, tapos ikwekwento naman nyo, di sana hindi na lang nyo pinautang, ganun yun. Nung nasasarapan kayo, okay lang kayo. Nung hindi na kayo pinupuntahan, pamamalitan ninyo, sino nakakahiya? Ikaw, na babae. Lahat ikwekwento mo kung ano ginagawa sa iyo. Wag ganon, no? Ay, kaya yung text nitong babaeng isa nito, hindi na siya nahiya, lahat na lang ikinikwento. Kahit walay asawa, kinikwento niya. Ang pangit, hindi po ba, Miss Treasure? Pangit talaga 'yon, no? Kaya mag-ingat sa ganyang klaseng babae na kayong mga lalaki, mag-ingat kayo, no? Pag alam ninyo na madakdak 'yan o satsat o walang pinag-aralan na satsat lang ng satsat, na gumagawa lang ng usap, wag ninyo yan papansinin at mapapasama lang kayo dyan, no? Naintindihan nyo ako? Kaya lalo ngayon, sa rami ng AIDS, baka mamaya yan magkikita-kita na kayo ron sa ospital. Ang pangit tingnan. Diba? HEPA. Pagkatapos yan, HEPA. Mahawahan ka. Diyan nagsisimula yan. TB, HEPA. Hanggang sa magkaroon ka na ng AIDS. Kasi sa dami ng iyong... kasi alam mo, yung kasing sperm ng lalaki, magkakasama yan, nagkakatagpo-tagpo yan sa loob ng tiyan mo. Ang tendency ngayon niya, mabaho yun sa'yo. Naaamoy yan eh. Tapos nagkakasama-sama, ano nangyayari? Kasi makati ka. Ano nangyayari? Halatang halata ang mga babaeng mahilig at ang mga babaeng gusto lang pinapakita talaga yung buong katawan niya. Pinapakita na panty na lang, okay naman sa kanya 'yon. Akala naman niya tuwan-tuwa naman yung kasama niya. Hindi niya alam, nakakahiya yung ganon. Ang tingin sa'yo, pipitsugin. Diba? Kakahiya yun. Kaya wag kung ako ang lalaking ganyan, nako, wag mo nang sasamahan yung mga ganyang klaseng babae at mapapahiya ka lang. No? Eto pa. Miss Treasure, ano po ba yung ibig sabihin na humimas sa humimas sa rehas, sa jail, sa sex jail? Hindi ko po maintindihan yung text nyo. Ayos po ninyo, hindi ko maintindihan kung ano to. Baka po yung text ninyo kanina, baka isa lang po ang nag-text nito, baka iyon po. Hindi ko po maintindihan kung ano yung text na to Kung ikaw yon, i-text mo uli sa akin kung ano. Okay lang din sa akin kung sabihin mo yung pangalan noong yung tinetext mo. Walang problema sa akin, mas maganda, no? Okay lang para para siya mapahiya, no? Kung gano'n ang gusto mo, mapapahiya siya, hindi ba? Sa bagay, sabi mo, alam ng lahat ng buong kapitbahay. O de sige. Kung okay din naman kung sasabihin natin dito, hindi ba? Wala yung problema. Eto pa. Miss Treasure, bakit noong nag-e-enjoy siya, wala siyang sinasabi doon sa lalaki? Nung hindi na siya, nung inaway na siya at inaway na siya, dinimanda naman niya yung lalaki. Ididimanda niya, asawahan pala niya. Nagsama pala niya. Tapos binigyan niya ng pera.
ang bayad yung pag-sex sa kanya at pang-romansa. Ano? Binabayaran mo yung pan-romansa sa'yo? Totoo ba ito? Dinimanda mo. Pagkatapos nagpabayad. Yan ang bayad mo. Pagkatapos, idinimanda mo. Pagkatapos, hindi ko maintindihan. I-text ulit nyo. Hindi ko maintindihan yung ganitong text. Ayoko nung ganitong text. Klaruhin ninyo. Na? Ayusin ninyo yung ganitong text. Hindi ko naguguluhin ako. Okay. Hi to Joby. Hi, my friend. Nova. Hi to all DWAD anchor. Miss you. No? Nonong. Sam and Eugene. Hi, how are you? Miss ko na kayo. Baka sa Saturday nandyan ako. No? Hi to June Cabanyog. Mag-uusap tayo. May sasabihin ako sa iyo para may tatanong ako sa iyo kung gusto mo yung may tatanong ako sa iyo. No, magkikita-kita tayo nila Joby diyan sa DWAD. No? Sana magkita tayo at ng pati yan si Nadia. Hi, miss you Nadia. Okay. Ay mag-music po muna tayo bago po tayo magsimula ng letter nyo, no? Dalawang sunod, Len. Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love. And oh, we belong together. Won't you believe in my song? Lady, for so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like I love. And yes, oh yes, I'll always want you near me. I've waited for you for so long. Lady, your love's the only love I need. And beside me
want you to be. 'Cause my love, there's something I want you to know. You're the love of my life. You're my lady. Seems to me that we've been friends forever. We spend our time together as all good friends will do. But the silence only lies if you could read my eyes. They hold another feeling I could show you. Maybe you should know just how much I love you. In my life there's no one else above you. Maybe I should hope you find out for yourself somehow. Or maybe I should tell you now. Maybe I should wait and take my chances. A good dancer never dances until he hears the cue. But the orchestra is gone. They've left us all alone. There's no one here to tell me how to tell you. Maybe you should know just how much I love you. In my life there's no one else above you. Maybe I should hope you find out for yourself somehow. Or maybe I should tell you. Maybe I should tell you. Maybe I should tell you now.